Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Isang tumbling na lang. Ha, Tama ba? Oo, isang kanto na lang. Ay, magbe-biyernes na. Pero Webes pa lang ngayon. Good afternoon! Ako po si Maan Macapagal. Eh kasi parang wala akong weekend kasi merong seminar workshop over the weekend. Oh, ganun talaga. Masyado kang busy. Oo, busy as a bee. Ayan. Ay, well, Ano? at ang maganda, di ba? Parang mura pa yung gas ngayon. Kaya, Kaya sagad Pwedeng- na natin. oo nga. Kaya pwedeng, mamasyal. Ay kasi nga next week mukhang nagbabadya eh, no? Correct. Oo. Kaya magpa-full tank na. No? Or kung yung Huwag mga... naman mag-hoarding. Kung yung mga gagastusin yung gasolina at diesel dyan, gawin nyo na ngayon. Kasi next week baka magdalawang isip na kayo dahil nga may possibility, di ba? Ng Dahil nga pagtaas. nagsarado na naman ang Strait of Hormuz. At diba, ang dami-daming nangyayari, hindi lang dito Correct. sa Pilipinas, ha? Oo. Kayo talaga, sinisi. Simula pa Lunes. Simula nung lumindol, no? Parang hindi tayo napahinga sa bigat ng pinagdaraanan Oo. natin. Sabi nga ng mga matatanda, Ano? dahil sunod. Hindi, joke lang, nananakot. Kaya nanakot ka na naman. Eh, kasi Pamahiin ba yan? Oo nga, kasi nga, di ba, sunod-sunod, di ba? Mhm. Nako naman, sana naman mabigyan naman tayo ng break, ano? Oo. Na- Yaan nyo. Pasasaan bat? Makakaraos din tayo. Yan naman lagi nating inaasam lagi. Kapit-kapit langs, di ba? Nako. Ano bang, sa dami ng balita ngayong araw, ang daming krimen ngayon, ha? Oo nga, bakit Oo. nga? Ano ba nangyayari? Oo, yun ang, pumapasok sa ating news feed. Mm. Diba? Ang sabi nga ng DILG, isa na naman daw, umano, na planong mass attack ang napigilan sa Leyte ulit. Nako po. Kasi, di rin naman masabi kung totoo to. O parang alam mo yun, copycat. May ganun kasi, di ba? Mga impluensya, may nangyaring ganyan, gagayahin. Yun sana ang mapigilan, masawata, Oo. no? Kahapon nga sa Arangkada Balita, ipinapaliwanag ni Dr. Randy De Leosa kung ano yung nihilistic violent behavior. Oo. Nako. At saka, yun nga, ang tanong din, meron bang nangyayaring radicalization online? No? Na nag-iimpluwensya, naghihikayat, o nagre-recruit ba sa mga kabataang Pilipino? Lalo target yung mga nagigaming. Akala mo simpleng gaming lang. Pero yun pala, pinapasok yung mga yun. Nauudyokan ka na, hindi mo pa alam. Tsaka syempre, sa mga gaming na yun, sabi na, ano ba kayo? Mga baril-barilan lang naman yun. Pero syempre, di ba, parang yun yung
nagsishape doon sa ano mo sa mind mo na okay lang yung mga violence na ganun. At yun nga, dagdag nga ni Dr. Deliosa kagabi. Bukod dyan, yung ikaw ba parang wala nang saysay yung tingin mo sa sarili mo. Madagdagan ka pa nun. Talagang hindi lang isa Lalo kung, yung dahilan na mag-udyok sa'yo na gawin itong mga ganito. at saka, yun nga, may problema ka ng personal. Tapos halimbawa lang, estudyante ka, mag-aaral, binubuli pa. Talagang magti-trigger yun. 'Di ba? Nasa isip mo, nasa back of your mind lang. Pero dahil naudyukan ka pa, to sinasabi rin, 'di ba, ang society, ang lipunan ay wala nang mararating, mga ganun Parang sinisira walang na rin, pakialam yan sa'yo. sinisira na rin yung iyong pananaw sa mundo. No, sa humanity, sa sangkatauhan. Pero di ito, ba? kausapin nga natin tumaan. Tingnan Kasi nga, baka nga kasi nga merong nangyayari sa cyberspace. Yes, Sa internet, sa hindi natin online. alam. Oo. Mula nga sa bullying, mas pinalawig pa ng government yung investigasyon. Kasi baka hindi lang ito simpleng bullying lang, no? Baka may mas malaking, alam mo yon? Naku, may nasa likod nito. Oo, likod nito. Kaya ano namang nangyayari sa cyberspace, no? Sa mga online spaces na ang sabi nung anak ko nga, pagka ano pa lang yan, pagkapangyari nung campus shooting sa Tacloban, mami, ganito yan, kasi may mga online spaces na nagre-recruit, yung mga ganyan-ganyan, may mga chat room na pinapasok. May mga ideologies na sinisiksik. pinapropagate doon. Inuukil-kil sa mga bata. Sabi ko, ba't mo alam yan? Sabi ko sa kanya, Gusto kinabahan ka rin. Oo. Hindi, mami, kasi may mga chat group din naman, no? Bawa sa Reddit, di ba? Napapag-usapan yan. Yung t-shirt daw na sinuot, ay suot din daw nung mga... At saka saan niya nakuha nga yun? Doon din ako nagtaka baka pinrint-print lang nila. Kasi ano yun kapareho yun doon sa Imported yun, Columbine. Shooter. At hindi lang yun sa Columbine shooter. May iba pang na-aresto rin. Na ganon din yung Na t-shirt. ganon din yung t-shirt. Bakit parang statement shirt na for them yung symbol na yun? Oo. Kaya alamin na nga natin. Sino ba kasama natin na partner? Ayan, makausap natin via Zoom. Ready na siya. Si Sir Albert de la Cruz. Isa po siyang cybersecurity expert. Magandang hapon, Sir Albert. Hi, magandang hapon. Maan, Sandro. I hope you're doing well. Salamat po sa pag-imbita. Ayan. Yun na nga, sir, dahil iniimbestigahan na nga ngayon ng ating marami, pati NBI, PNP, ang ating CICC. Ito nga ang sinasabing mga online spaces na meron nga ba, no, nagre-recruit, nagpa-propagate ng mga ideolohiya, extremism, radicalization sa ating mga kabataan ngayon. Halimbawa, in the guise of yung paglalaro nga dyan sa mga online, mararahas na online game. Paano yun, sir? Okay. So first of all, hindi siya like, buo or comprehensive or isang established na organization, hindi siya terrorism. Yung mga to kasi, it's more of an online, ang tawag nila, online violent exploitation ecosystem. So maraming factors kung bakit nahihikayat yung isang tao. But yes, tama ka. Merong mga individual na nanghihikayat nito. Sila bali yung nagiging mitya, ika nga, sa pagsasaisip ng mga ganitong paniniwala. Kasama dito yung maraming factors, but meron lang ako gustong ipahayag. Yung internet kasi, di ba dati pag meron tayong gustong makita, hahanapin natin, mag-search muna tayo, tama? Yung algorithm kasi na internet, halimbawa, tumingin ka sa isang bagay. For example, tumingin ka sa pusa, mahilig ka sa mga cat videos. Ayan, ganyan nga algorithm. Napapansin mo, di ba? Yung sunod-sunod na maraming recommendation na ng cat videos na lumalabas sa'yo. Yes. Right? So this is the algorithm serving you yung content. Kasi ang tingin ng algorithm, eto gusto mo eh. So this is one problem na pag tumingin ka ng, let's say, gore content or violent content, hindi naman nare-distinguish yung algorithm kung morality based to or against whatever. Ang alam niya lang,
ito ang interest ni Maan, no? So ito papakita ko. Kaya it kind of multiplies and creates a cycle, no, kung ano yung nakikita nila. Yung binabanggit nyo kanina, no, actually yung 764 yun, no, yung t-shirt, yung KMFDM, ano yan it's a German industrial band noon pa, no. So yun yung tama ka, ginagamit nilang symbol dahil yung mga past events that also led to mass shootings, yun din ang t-shirt na suot, no. So is it a signal? Yes, it's a signal. Pero I would rather wait for the digital forensic evidence kung talaga bang affiliated sila sa grupo na yon, or baka naman, alam mo na, copycat lang, di ba? Gusto ko lang sumikat, ito yung statement t-shirt. Parang yung mga hackers, di ba, nagsusuot sila ng maskara ni Guy Fawkes. Parang gano'n yung dating nun. Okay. Pero sir, meron ba talagang existing na extremist networks, no, na ginagamit, no, or pumapasok sa gaming culture, no, sa mga chat rooms, na talagang ang plano ay mag-influence sa ating mga kabataan? Like I said, it's not one organized group, but yes, there's an ecosystem, a violent exploitations ecosystem na maraming sumasang-ayon, ika nga, no. At narinig ko, no, dinidiscuss nyo earlier, no, tama yon, yung violent nihilism, no. Kasi pag sinabi mong nihilism, ay isa lang patutunguhan yan, eh. Walang saysay ang buhay, there's no reason to live, kay gumawa ka ng masama, kay gumawa ka ng mabuti, it doesn't matter. No, so that's one of the influences, kaya ganito yung nangyayari. And alam naman natin, guys, di ba, pag bata, kahapon I was looking for a tamang term kasi may isang news sinabi niya yung term na parang fresh or bago. I think the correct term is malleable. Di ba? So kung bata pa, madaling ma-form sa isip nila based on influence, persons, yung ganitong pag-iisip. No? Kaya dapat talaga at that very, very critical and fragile state, magabayan sila talaga. Okay. Ayun. Yung mga violent na mga laro, no, online game like the Gorebox na pinaban ngayon ng CICC. So paano na po-promote doon yung extremism na yan, yung radicalization na yan? Tsaka di ba parang nagiging insensitive na yung mga bata sa patayan, pugot ng ulo, di ba? Barilan talaga. Tsaka Sir Albert Gory. kasi, yun nga, barilan lang siya, di ba? Oo. Pero paano siya nailalabas yung di ba, from that video game dun sa in real life? Oo. Okay. So first of all, importante itong clarification na to. So you're talking about Gorebox. Yes, it's kind of a game, pero hindi siya normal na game, eh, no? Wala kang mission, wala kang dapat i-accomplish, wala. So ang tawag dito is an experimental sandbox. So kumbaga testing area. And dito marami kang pwedeng gawin, mag-generate ng tao, mag-generate ng weapon. And then meron isang tinatawag na ragdoll physics. So ragdoll physics, parang pwede kang mag-experiment sa sandbox na to na, kung tinamaan ko tong tao na to, pwede kong baloktutin yung katawan, mga ganon. No? So, by all intents and purposes, yes, medyo gore nga siya. Pero it's an experimental sandbox. And doon sa second question mo about the influence, contrary to popular belief, no, hindi mo kailangang pumunta ng dark web or any other sophisticated communication channel, no. This kind of people and this kind of influence exists kahit sa mga normal communication channels, sa Reddit, nabanggit nga nung anak mo, sa Reddit, sa Viber, sa WhatsApp, Discord. no? Diba? Correct, Discord. Oo. Lalo na ngayon yung mga yung instant messaging, 'di ba? Meron yung disappearing messages. Ayan, 'di ba? Na pag sinet mo yung timer doon, pagkatapos ng timer na yun, mawawala yung message. So kaya siya mahirap ma-detect or ma-investigate. But yun nga, it's not it's not something esoteric new na bago, kailangan techie ka or geeky ka to do it, no? It exists in the normal channels we have today. Oo. Sir, yung subculture, no, yung kasi halimbawa sa mga shooting incident dun sa Columbine, ay parang ina-idolize pa ng iba, no, yung shooter.
Nagkakaroon pa nga sila ng parang community pa doon na sinasalihan, mga chat groups. So paano yun, sir? Dahil sa ganito, pwedeng mag-copycat Pwedeng gayahin nila dahil nga ina-idolize nila, sir. Obviously, yes. No, that's definitely a yes. Alam natin mali, no, pag idolize yung mga ginagawa ng mga tao na yun, yung Columbine inspired aesthetics, yung mga si Rapnow, yung teen shooter nung 2024 na babae, na incidentally suot rin yung same t-shirt. Yes. Alam mo yun, nagiging, which is in a sad way, no? Parang nagiging idol pa nila, no? Kaya nga, mahirap, tama yung psychiatrist o si doctor, no? Mahirap i-predict kasi because of the malleable brains and state of mind ng kabataan, what they perceive, yung perception nila about what's right and wrong is the blur. Again, going back to one, yung constant exposure sa violent content, no? Tama ka, nadidesensitize siya. Two, yung kakulangan ng guidance, di ba? I hate to say this, pero kasi, well, yung sabihin being an old guy, being a tenured person, masyado kasi na tayong dependent sa technology, di ba? Especially sa internet. Alam mo, I really feel sad pag nakikita ko na may batang umiiyak tapos tatapalan ng magulang ng tablet, di ba? So dapat kasi we have to put our foot down and have limitations, no? Like, hindi kita bibigyan ng cellphone or access until you finish high school or something. Nako, marami pong magagalit sa akin, pasensya na po. Pero di ba nga yung ibang bansa binabana nila yung social media? I'm sure you've heard about that, right? Oo, pero kasi nakita na nila yung effect. Nakita nila yung effect. So, it's really tough, especially for our parents. But of course, ma'am, sir, meron po tayong mga pwedeng gawin. No? One is, which is hindi alam kasi ng mga magulang, marami po tayong technical controls. Pwede tayong mag-filter sa router, pwede tayong mag-filter sa phone, pwede tayong mag-filter sa application. Ang problema, hindi alam. Away na raw yan. Oo. Sa mga anak, di ba? Oo. Hindi, sinasabi mo kasi pagbawalan ng gadget, no, ng tablet. Sa mga eskwelahan, sir, ni-require ang tablet. May specific pa ngang sa isang private school. Sa iyong anak ko, specs, sa nag-aaral. May specs pang kailangan. Kasi hindi na nga bumibili ng libro doon na. So paano natin ibabawal kung maghapon nilang hawak yun? Kasi nga, nandoon na yung libro, nandoon yung lessons, nandoon yung assignment. Doon na nila nagno-notes. Hindi na nga nagno-notebook di ba? Tama ka dyan, Maan. So hindi naman yung device mismo yung lilimitahan mo, no? Kundi yung how they access the content from that device. So, I'm sure narinig mo na itong term na ito, yung parental controls, di ba? Yes. Pwede mong ilimit anong oras lang siya gagamit, ano lang pwede niyang puntahan. Lahat po yan pwedeng gawin. No? It comes with the sophistication of the device. Ang problema, kulang tayo ng education sa parents to actually tell them, eto po ang pwede niyong gawin. Kahit nga yung router mo sa bahay, meron yung configuration na pwede mong ilimit yung access. Kaya lang, siguro, ewan ko, dahil sabi ko, matanda na ako, di ko na maintindihan yan or or some other reason. Yun yung sayang sa aking palagay, ang sayang at hindi natin na-exploit yung mga controls na pwede nating gamitin on the technical side. Of course, on the other hand, again, it's the guidance that matters, no? Kasi Sir Albert, maalala ko nung bago ang telebisyon. Tsaka nababasa rin natin sa history books. Nung bago ang telebisyon, syempre maraming yung mga bata, maraming nanonood ng telebisyon. Isinisi yung telebisyon kung bakit daw nagiging bayolente kasi yung mga napapanood sa telebisyon, masyado daw bayolente. Hindi kaya ganito rin yung nangyayari ngayon dahil ang mga kabataan ngayon ay lantad sa internet, gumagamit ng internet. Aren't we not too quick to judge na it's the internet's fault? Pero kung babalikan natin yung basic, hindi ba ito'y pagkukulang ng mga magulang sa kanilang mga anak? Nako, napakaganda ng statement mo, Sandro. Kasi hindi lang TV. Naalala mo nung bago yung video games, di ba? Isa pa yun. Ganon din yung sinabi. Kaya nagkaroon ng ratings, di ba? Yung video games.
May mga games na yan ang nagtutulak sa kabataan. Ganun. So, sorry, medyo matanda na. Naalala ko kasi nga, tama ka doon sa TV, no? Yun nga, hindi siya maganda doon para sa kabataan. Ang TV nun, yung mga, alam mo yun, yung parang cabinet na mayroon pang physical lock. Yes, No? oo. Sila nagtatay ka, di ako makapanood. Nilalak, yung iba nga nilalak. Tama ka, Sandro. Oo. Kailangan talaga ng guidance. Masyado nating sinisisi yung technology, sinisisi yung TV, yung internet, yung video games. Pero let's be reminded these are all, physical and material things, no? And nothing really can substitute, yun nga, sa gabay at pagmamahal ng mga parents, no? I'm sure in the other shows you've talked to doctors and psychologists na may mga signals, no, para malaman kung Yun na kung nga, ano mga yung indicators. nangyayari. Correct. Ano yung mga indicators, Sir Albert, na yun na nga kasi madaling sabihin na gabayan ng mga anak. Pero alam naman natin, yung henerasyon ngayon, diba? Iba-iba ng approach. Hindi tulad sa atin. Sabi mo nga, ilalak lang yung TV box, okay na sa atin Kumpiskahin lang, iba na. Pero iba ang kabataan ngayon. Correct, Alam natin yan. Kumbaga Correct. sila nga yung may sarili ng mundo, nagkukulong sa kwarto, hindi mo na rin alam kung ano yung nangyayari. Madaling sabihin, naggabayan ng magulang, madaling sisihin ng magulang. Pero maraming ang factors. Iba yung generation ngayon. Sir Albert, Tama. so anong mga indicators pag nakalak ba lagi ang kwarto, hindi nakikipag-usap sa'yo? Okay. Sige. Indicator na yon na pasok na siya sa mga gano'n, na impluwensyahan na siya. Yeah, tama ka dyan, man. Kasi nga, sa simula pa lang, di ba, pag umiiyak, binigyan mo na ng tablet. So, ang feeling ng mga kabataan yung karapatan nilang magkaroon nun. Kaya yun, hindi mo na mabawi. No? So may mga senyales on your second question. One, and these are also mentioned by yung mga psychologists and psychiatrists, no? Biglang nagiging secretive sa telepono. Yeah, number one. Two, may mga bagong online friends na hindi kilala offline. Yan, puro mga virtual friends, dumadaming virtual friends. Tapos, merong mga late night chats, pero hindi natin napapansin. Kasi akala mo naglalaro lang, di ba? So, late night gaming. Pero let's remember, sa loob ng gaming, may mga chat channels. Right? So nagagawa mo excuse yung gaming to actually, you're not really playing, but you're talking inside the in-game chat. So that's one. Pangalawa, nagdi-delete ng chat history. Ayan. Yun lang. Oo. Eto pa isa, no, medyo high-tech na konti. Gumagamit ng VPN. I don't know kung narinig nyo ng VPN. No? Meron subscription to. Pag ginamit mo, yung location mo, yung IP address mo, pwede mong baguhin. Di malalaman na galing kang Pilipinas. Pwede mong sabihin na sa I don't know, Ibang bansa. Europe ka or Spain or Switzerland or Ginagamit ng something. mga scammer. By using this VPN. Sir, Correct. okay. Sa atin na mga medyo kaya, na may mga gadget din, cellphone, mga magulang, naka-cellphone din yan, may sarili ring tablet yan. Paano sa mga nakararaming magulang na naitaguyod nila yung anak nila na magka-cellphone, di ba? Sila lang ang may cellphone, sila lang yung may tablet dahil kailangan sa eskwelahan. Paano yung mga magulang na hindi techie at mas mayorya yan ng mga Pilipino? Mga magulang na wala ring mga cellphone gadget. So, hindi na nila rin mababantayan. Alam naman natin yung eskwelahan kung saan nangyari yon ay, di ba, nasa probinsya at hindi natin masigurado kung lahat ng mga magulang doon ay may cellphone din o techie din. So, Correct. paano yung kahirapan noon, sir, nabantayan ng mga magulang yung mga anak? Tama ka, Ano. Kaya Actually, hindi ako yung parang sisi lang sa magulang Hindi. Correct. Hindi ako doon. Kasi pwedeng ginawa niya lahat ng pagbabantay, pagsasermon, gabay, pero hindi siya techie. Wala siya ng cellphone na yun. Tama. Wala siyang access sa... Hindi ko na nga alam kung ano yan di ba? Tama. Hindi niya nga alam kung paano umaccess ng router. Oo. Correct. Oo. Tama ka dyan, Man. You kumbaga, hit the nail on the head. Kasi, yan ang realidad. No? Yan ang realidad. Hindi lahat techie. Hindi rin talaga mababantayan ng mga magulang. Kaya, okay, dito tayo pumapasok na dapat katuwang natin yung pamahalaan na tumulong. No? Kaya nga, yung mga kapatid natin sa CICC, sa DICT,
pag may mga issue na ganyan, kinakausap nila kagad yung mga nagpo-provide ng application na to, no? Kung ano ba yung control nyo dito? Ano ba yung algorithm nyo, or ano bang dapat yung gawin para hindi mangyari yung mga bagay na to. So doon papasok yung talagang close watch and monitoring ng pamahalaan or may ahensya na pamahalaan. Pati DepEd, na, sir, mga teachers. Oh yes, Oo, definitely. Correct, yes, correct. Yes. Na to ensure, 'di ba, na it will be operating according to our own set of rules and morals. Kumbaga. So I know din sa mga kapatid ko sa DICT, CICC, hindi ganun kadali. Kasi nga, 'di ba, in the US, parang democracy, basta nagbebenta ka, okay, may mga karapatan yan, di mo basta pwedeng no? So that's why I know it's a very difficult task and a very thin thread na daanan. But that's the case, no? Do sa minention mo, na dapat talaga katuwang natin sila, no? And we express to them yung fact na to. You are absolutely right. Majority ng mga parents doesn't know what to do. Nagawa na nila lahat, pero because they're not taking, hindi nila magawa. So, dito papasok ang gobyerno, dapat kausapin ng telco, o i-filter nyo to, di ba? Or i-ban nyo to. Yung mga platform, no? Social media correct. platform. Yun nga, pag-ban, sabi mo, yung siguro pag-penalty, or, di ba? Or parusa Correct. kapag lumalabag. Alright. Oo, dapat bigatan natin yung mga parusa sa mga ganun. Alright. Sige po, marami pong salamat, Sir Albert. Thank you. Ayan po si Ginoong Albert de la Cruz, isa pong cybersecurity expert. Ang oras, 1 minuto bago mag 5:00 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Teka, partner. Anong oras na? Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Report mula sa labas ng himpilan. Sino yung unang sa listahan? Okay. Leader ng Japanese syndicate na Luffy Gang, arestado sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamkrame Radio Patrol. Marlene Padiernos. Marlene. Sige, babalikan na lang natin si Marlene. Ito pa, isa pang report, arestado ang isang lalaki matapos nitong manipa at manuntok ng isang matandang pasahero sa loob ng jeep sa Muntinlupa City. Yan ang report ni JM Pineda ng PRTV. Go ahead, JM. Yes, Sandro, viral ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang pinagsusuntok ng isang lalaking nakahubad ang dalawang matandang pasahero ng jeep sa Muntinlupa City. Nagpambuno ang lalaki pati ng isang senior citizen at itinutulak nito palabas ng jeep. Pero ilang mga suntok pa ang napakawalan ng nakahubad na lalaki. Muntik na rin itong mahulog ng umandarang jeep, kaya lang nakapasok ulit at dito naman makikita na pinagtatadyakan niya ang isa pang matandang pasahero na nakahandusay sa sahig ng jeep. Sa puli rin sa video na nakapulot ng pamalo ang senior citizen na pasahero at sinubukan pang ihampas sa nakahubad na lalaki. Dito na kumaripas pababa ng jeep ang lalaki at hindi na nahabol. Maririnig pa sa video ang iyak ng ilang mga pasahero pati na rin ang mga pagmamakaawa ng matandang lalaki. Kita naman ang panginig ng iba pang pasahero sa loob ng jeep. Ayon sa uploader, ikinagulat nila ang biglang pagsakay ng lalaki sa jeep dahil hinahabol umano ito ng 3 lalaki. Nabigla daw ang mga pasahero nang sila na mismo ang ambahan nito ng suntok. Ang senior citizen na pasahero lang daw ang sumalo ng mga suntok para hindi na madamay ang ibang pasahero at dito niya na nakunan ang iba pang mga pangyayari.
Sa isang statement nga mula sa Southern Police District, Calabozo na kaninang alas 2 ng madaling araw ang lalaki sa viral video na may alias na Vincent. Nahuli ang suspect sa Carzo compound sa barangay Alabang, Muntinlupa City at sasampahan ng kasong physical injury. Isinailalim na rin ng lalaki sa inquest proceeding ngayong araw habang magpapagaling naman ang mga biktima. Ako si JM Pineda, PRTV News para sa DZMM. Maraming salamat, JM Pineda. Teka, balikan natin si Marlene Padiernos. Oo, Marlene. Sa kulungan ng bagsak ng isang high-ranking member ng notorious na Japanese criminal syndicate na Luffy Gang. Sa Pulong Baritaan sa Campo Crame, ikinilala ni PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. ang suspect na si Inoue Hideharu, isang Japanese at matagal ng wanted sa Japan dahil sa kasong pagnanakaw. At siya nga ay naaresto sa Pilipinas sa pinagsanib puwersang operasyon kasama ang Bureau of Immigration. Sabi ni Acorda, si Inoue ay ang manager ng Luffy Gang na sangkot sa malalaking kaso ng fraud sa iba't ibang panig ng Pilipinas na modus anyang magpanggap bilang opisyal ng Japanese government para makakuha ng tiwala sa kanilang mga biktimang Hapones din. Kapag nakuha na ang loob ng kanilang mga biktima at saka sila papasok sa bahay ng mga ito, palihim na pinapalitan ang ATM cards at saka withdrawin ang pera sa bangko. Sa ngayon, nakapiit na sa Bureau of Immigration Warden Facility ang suspect habang inihintay ang deportation proceedings laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Anong oras na, Miss Beautiful? Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Hindi natin nakakalimutan itong 18 Maleta Boys. Ano bang bagay na itawag din sa mga yan? Oo. 18, ano ba? Former bodyguards, well. Di ba? Ni Oo. dating congressman na Zaldico. Ano ba ba? Oo. 14 bagmen. O ex-bagmen kasi wala na daw silang trabaho ngayon. Oo Kaya nga. daw sila lumalabas ng ganyan. Ayan lang. Pero kasi yun nga, nagpatuloy yung kanilang pagbibigay ng pahayag. Kaya yung mga binabanggit, natadadagdagan na. Kaya nga sabi ko sa'yo, dapat maging mabait tayo sa kanila. Baka magkaroon ka na rin. Kaya nga, tulad ng 2 media personalities na pinangalanan nila, Oo. di ba? So, dapat maging mabait tayo dahil ayaw ko rin na makatanggap at maparatangan. Maleta lang, walang laman. Ay, buti sana kung may laman, di ba? Oo. Paano kung hindi naman totoo? Ang masakit nun, mamaya mapagkamalan ka pang Dyaryo. mayaman. Ay, lagi ako may maletang dala. Oo. Ay, Kasi nga, nako. di ba, masakit na yung balikat. Oo. So, nagmamaleta talaga ako lagi. May trolley Oo. ako. Pero hindi galing sa kanila yan. Hindi. Binili mo Tsaka yan. walang laman. Tsaka totoo yan. Walang, oo, Ano totoo. yan? Totoo yung MV. Ano? MV. Ano yung MV? hindi LV. MV. 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 Oo. Diba? At tsaka panel. Ano, never mind. Tsaka panel. Kasi Elvin, never full, di ba? Ito, never mind. Oo. Ay, nako. Ito, at kanina nga, si dating Senador Sonny Trillanes, kinasuhan na sila. Diba? May panibagong kaso. Pangatlo kasi ito eh. Pero this time, kasama si Senador Rodante Marcoleta at Senador Alan Peter Cayetano. Ay, Oo. bakit? Kasi nga naman, yung, diba, yung sa EDSA, yung sa, ano ba, yung restaurant ba, events place ba yun? Oo, yung, ano ba yun? Hearing. Kanilang version. Oo, ng, hearing daw. Blue Ribbon Committee Oo. hearing. Na, ano ba yun? Press con Oo. / ano,
live stream, ano? Na yung slash. delayed broadcast kasi parang Hindi na diba, tulo. umaga yan dapat eh. Oo. Tapos alahapon na yata Di, tapos may man nangyari pa, di ba? Yung parang sabi nung restaurant ay parang hindi Oo. itutuloy. Pero binura. Oo, tapos tinuloy naman. Anyway. No ba yan? Inilabas nyo pa ng Senado yung drama-rama sa hapon. Oo. Ewan ko ba sa inyo? Kausapin po natin, makakausap po natin via Zoom si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Ano nga ba yung nag-udyok sa kanya para kasuhan na naman ng panibagong libel case itong 18 bagmen at plus, di ba? Oo, plus. Plus. Magandang hapon po, Sentry. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo, Zandro at kay Miss Maan at sa ating mga listeners. Sentry, yun nga, bakit may bagong kaso na naman? Hindi pa po ba enough yung mga nauna ninyong isinampang kaso? Alam niyo po, habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang ang cyber libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Kahit iisa lang, Kaya- Senator, ang sinasabi. Basta't ibang okasyon. Hindi lang 'yon. Iba yung sinasabi. Ay, oo nga pala. Every occasion. Kaya nga yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi. Kasi gano'n 'yon eh. Oo. Para magtanda kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila, tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakaharapin nila. Hindi kasi pwede yung ganon. Ganon lang po yan. Pero yung executive, ano ba yun, yung privilege na sinasabi, pwede ba nilang gamitin yon, Senator? Hindi po. Kasi nung June 3 or the day before nag-conduct sila ng pseudo committee hearing, pinalitan na si Cayetano as Senate President, pinalitan na rin si Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya nung time na nag-conduct sila, wala na silang personality. In fact, pati mismo yung Blue Ribbon Committee staff na nagre-record doon, wala doon sa So, anong nangyari dito? Parang press conference lang yon. Ngayon, with that, strip sila ng parliamentary immunity nila. So parang rogue hearing na to, Senator, no? Kumbaga, illegal Ganun na po. yun. Oo. So, So, lahat ng rogue pinatawag talaga doon, pwedeng kasuhan ng cyber libel. Yes. Oo. Opo, gano'n na nga po yun. Senador Oo. man o hindi? Yes. Kasama na, kaya nga doon sa final ko kanina, kasama si Marcoleta at saka si Cayetano. Oo. Kasi hindi pwedeng ganon. Actually, itong mga ginagawa nila na yon, yung rogue committee hearing na yon, plus yung ginawa nila dun sa EDSA Mandaluyong, dun sa Events Place, may mga destabilization component yon. Kasi may mga kaakibat na mobilization ng mga tao, panawagan. Kaya it was meant to agitate the general public, hoping sila na mag-create ito ng outrage para people will start pouring out into the streets. Pero wala naman kadating-dating eh. Kasi nga, balubaluktot yung mga kwento, tapos kaya hindi nakapani-paniwala. Sa dami nung mga nakasuhan na po ng libel, may mga pagkakataon kasi, Sentry, na hindi lang hindi lahat ng 18. Yung iba pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, lalo na yung mga mismong bumabanggit doon sa pangalan ng spesipikong personalidad. Sa tingin nyo, Sentry, hindi kaya pag nag-ipon-ipon tong lahat, parang maipit at maiwan sa wala itong 18 at baka mamaya pati pampaabogado problemahin din nila. Dapat lang no? Kasi ganito po yan. Naiintindihan ko yung kalagayan nila na medyo gipit sila at kaya very vulnerable sila. Pero at the same time, nagpagamit sila
may karampatang ano yan, consequence yan. At yun naman yung sinasabi mo, Sandro, na yung doon sa ibang appearances nila, yung iba lang yung nagsalita. Pero doon sa affidavit kasi nila, pinagkaisa nila lahat eh. Parang shared knowledge yun. O ngayon, pagka sinabi nila doon sa kanilang depensa na hindi ko naman sinabi yan eh, gagamitin naman yun doon sa isang kaso nila na sinabi nila na ito lahat ang kaalaman namin. Joint affidavit eh. At dahil Kaya nga, yes. hindi nila alam kung saan sila susuot dito. Oo. At dahil nga sa sa patong-patong na kaso, posible maging pressure ito sa ilan para bumaliktad na, kumalas na, sir? Nasa sa kanila yon. Nasa kanila yon kung gusto nila ng redemption, di umamin sila kung sino ba yung nakipag-usap sa kanila, sino yung nangako sa kanila ng kung ano man, kapalit niya yung mga sinasabi lang. Kasi alam nyo, very basic. Sana lang kung ganyan din lang naman na gagawa sila ng mga kwento, sana magaling sila mag-memorize. Kasi nagkabuhol-buhol na eh. Di ba? Sasabihin dito, next, wala pala. Ngayon, dun sa akin, ang sinabi, noong una, $2 million yung binigay ko. Ngayon, lumalabas $6 million na. Kasi 6 na maleta daw eh. Paano yun? Ano ba talaga? Di ba? Ano lang, ang problema, hindi alam nitong 18 na ito, yung pinasukan nila. Akala nila na parang social media engagements lang yan na pinupuri sila, binobola sila ng mga DDS. Pero yung mga yan, sa korte, wala yung mga yan. Kahit na ilang engagements ang ibigay sa inyo dyan, ilang papuri ibigay sa inyo dyan, pero sa korte kayo lang. Ngayon, yun na yung opportunity nila. Sige nga, Aber, pakita nyo lahat ng katibayan nyo. Yun ang gusto natin mangyari dito. Aamin at merong bibigay dyan, aamin dyan na nagamit lang siya kung ano man ang dahilan, di doon guguho lahat yan, Sandro. Maiba naman tayo. Punta tayo sa impeachment trial. Nalalapit, napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinama ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief, yung pagpapatawag kay Mary Grace Piatos. So anong tingin nyo dito? Kasi alam naman natin, sinabi ng PSA na walang ganong pangalan, hindi existing yung tao. Pero bakit ganito yung hakbang ng House Prosecution Panel? Ano yung nais nilang patunayan? Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, Actually, yung defense yung nagpasomon kay, di ba? Kay Mary Grace Piatos daw, ipepresent nila. Alam mo, kung sino man yung ilalabas nila dyan, presenting herself as Mary Grace Piatos, ay magkukumit ng perjury. Tapos, kung sino man yung knowingly na kahit na alam nilang bogus yan, ay pipilitin pa rin at ipepresent as though totoo, yun, magkukumit din ng perjury yan. Pati, may iba pang kasong kakaharapin yan, yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpe-present yan. Kasi, lang ito, ang gagawin nila dito, i-gaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Ngayon, masasubject yan sa cross-examination. Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan, kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos Ano yung ginagawa niya, ano yung background, lahat yun. Nako, ilang krimen ang gagawin yun kung itutuloy nila yan. I think it's a bluff. Ultimately, they won't be able to present that. Ito lang kasi alam nila na i-report ng media o sasabihin nila, kita mo, meron talaga. Pero hindi naman ipepresent kinalaunan kasi kung ano man ang gagawin nila, sabihin na, hindi na namin na-present pero meron Ganon yung mga drama niyang mga yan. But hindi na kakagat Alam nyo, hindi na nila kontrolado yung gobyerno.
nung panahon ni Digong, nung inimbento nila yung kaso kay then Senator Laila de Lima, napapirma nila napapirma nila yung mga convicts na gumawa ng kwento. Tapos naproteksyonan nila itong mga ito na hindi na subject sa investigation, sa cross-examination. Kaya nagamit na lang nila enough to imprison si Senator de Lima. Pero ito ngayon hindi na obra eh. Walang magpo-protect dito sa tao na ito kung sino man yung ipe-present nyo. Kaya alam nila yan na pang-display lang nila yan, pang-gaslight lang nila yan. Kasi pati yung records, yung tax records noon, Sentry, kailangan bulat-latin din dahil biruin mo, tumatanggap ka ng ganong kalaking pera, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Oo, tsaka yung basic na birth certificate, yung saan siya nag-elementary, high school, buong pagkatao mo parang si Alice Guo yan, hindi pwede ma-imbento yan. Ito mga to naman, kung paglolokohin tayo Ganon-ganon na lang. Tapos hindi lang Mary Grace Piatos kasi to. Marami pang mga bogus names na na-find out ng PSA na non-existent. Paano yun? Isa-isahin nyo rin? Di ba? Yun ang problema nila. At saka, syempre, paano kung ang palusot, Sentry, mali lang yung pangalan, parang nickname, yung Mary Grace Piatos. Sabi ko nga, sige, ilabas nila yun kung sino man yung tao na yon, na kung sino yon, tapos isa-subject yon sa cross-examination. Mamimilipit yun. Hindi madaling magtahi-tahi ng kwento on the spot. Oo. Yun. Sentry, itinutulak din na buksan na yung box, mystery box. BIR box. BIR tax records. Ngayon pa lang, para mamarkahan na nga na ebidensya. Pero mukhang hindi pa rin. Anong tingin nyo doon? Okay. Ano yung sinasabi nila palagi noon, nung panahon nila? Kung wala ka naman tinatago, bakit ka natatakot? Di ba? Ngayon, ganun ngayon yung kakaharapin nila dyan. Di ba? Kasi sila nun yung, gumagamit ng ganung argumento. Ito kasi, very important itong BIR box na to. Kasi dito natin makikita. Kasi kita nyo, magkano dineclare nila Sara at Man Scarpio, almost 100 million pesos ang kanilang statement of assets and liabilities. Pero titignan mo yung background nitong mag-asawa na ito, di ba? Wala naman to Una-una, hindi naman sila magagaling na abogado. Talagang yung kanila, pang influence peddling. Ngayon, ang mangyayari nito, pag nag-declare sila ng ganon, kailangan may kaakibat na kinita sila sa private sector. O kung may kinita kayo, dapat may karampatang buwis na binayad doon. Ganon po yun. Yun yung magiging problema nito mga to. Kasi yung kanilang mga depensa, superficial. Pagka ngayon hinanapan sila na mas malalim-lalim, wala nang depensa doon. So kaya kailangan harangan na nila ito. Siguro, Sentry, panghuling tanong ko na lang po, ito pong mga nangyayari sa ating lipunan nitong mga nakalipas na araw, sa tingin nyo, pag nagsimula po yung impeachment, yung atensyon ng publiko nandun pa rin? Which particular... Ito pong mga issue nitong barilan sa Tacloban, yung naganap na mga sakuna, hindi po kaya, kumbaga, umay na doon sa mga mabibigat na balita na mga pangyayari sa ating lipunan, yung ating mga kababayan? Okay, ganito kasi, alam nyo naman yung news cycle, di ba? Okay, muna yan ang mga breaking news, di ba? Tapos eventually, papasok na siya sa mga second segment hanggang mawala. Ito kasing impeachment, magiging parang teleserye ito. So, kada hapon, ito yung magiging national pastime. Similar to what happened nung panahon ni impeachment ni Erap Estrada, kay Corona, ganon Naging national pastime. Kasi gustong,
gusto ring maging involved, syempre, yung mga kababayan natin. Gusto nila malaman ano ba yung totoo talaga dito. Kaya with that, yun pa rin yung magiging news of the day. Ika nga. Magkakaroon kasi ng platform eh. Yun po yun. Pero it doesn't mean na yung mga bagong issues na ito, yung mga mabibigat na issues, hindi naman ibig sabihin nun maisasantabi yun. Pero kumaga, masusuplant siguro for a day or two, then babalik ka ulit doon sa impeachment kasi ano siya parang teleserye nga siya. Ganun. Alright. Sige po, marami pong salamat, Sentry. Thank Magbabantay you. din po kami sa mga pangyayari dyan sa impeachment trial. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Yan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Uy, susunod na partner sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Happy weekend! Ay, hindi pa. Bye! Isa pa. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?